So good morning mga minamahal. Tayo po ba'y masaya na tayo ay nasa tahanan ng Panginoon? Okay, praise God. Unang-una, taas natin si Lord. Tayo po nagpapasalamat na binigyan tayong magandang araw. Kahit maraming mga lugar na walang tigil pong binubuhusan ng ulan, may mga lugar po na binabaha. But praise God, tayo po ay maganda ang araw ngayon na makapasok sa bahay ni Lord. Amen. Okay, then also kagabi, nagkaroon po, unang-una nagpapasalamat ako sa kay brother, nandiyan ba si Brother Billy? Yung unang gabi, no? Unang gabi na nagkaroon po ng necrological service po sa tahanan ng ating mahal na si Tatay Nelvin, na ngayon po ay nag-i-enjoy na-realize niya na kung ano ibig sabihin ng word na glory. At ang message ko nga po kagabi, kasi gumawa ako na at least 4 na serye ng mensahe para po sa the entire time hanggang sa interment ni Tatay Nelvin. Dito sa lupa, kilala siya sa tawag na tatay. Ano po, tatay siya sa kanilang tahanan, tatay siya sa barangay, marami po talaga ang even sa church, isa po siyang modelong ama. Sabi ko nga po, wala po sa entire time for more or less mga 22, 23 years na pagkakakilala namin. Nag-start kasi yan 2000 doon po sa Palm. Every time na may seminar, walang palya po yan sila. So more than 20 years. At alam niyo po, sa the entire time na yon, yan lang ang tao na hindi ko nadinigan at one time ng negative. Praise God, no? Doon ko lang masasabi, sana all. Mga minamahal, nauuso na po yung pag may magandang kwan, sana all. Sabagay, hindi pare-pareho at we're still growing. Amen po. At sabi ko nga po, ang binigay ni Lord na message kagabi ay yung pong sinabi ni Apostle Paul, naalala po niyo sa Timothy, na I have fought a good fight, I have kept the faith, I have finished the race. Di ba? Ayun o. So maganda po yun eh. It was really something. I believe ipopost yata yun. But at any rate, maraming salamat sa mga natili pa pong mga fathers natin. Last Sunday, nag-enjoy tayo sa message ni Brother Gilbert. Tama po. Wala ako physically, but my mind, my heart, my spirit is with you. And the message was about obedience. He touched on sa biblical topic ng obedience. At nagpapasalamat po ako sa mga kalalakihan natin, kay Brother Vito, of course, nandoon na sa heaven si Tatay. Sabi nga, pagka ginawa natin yung fighting the good faith, mga minamahal, running the race, hanggang makakaabot tayo sa finish line, running the race, with patience. Tapos, yung sabi nga, I have finished my course, di ba? May course yung buhay po natin talagang the entire time, mga minamahal na tayo nasa lupa, we learn, we continue to learn. Ang dami natin natututunan sa kwan. Sabi ng Bible, pag natapos yun, karugtong yun. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. Tayo, wala pa tayong mga corona dito. Pero lahat ng mga parted saints, by the time na sila po, alam nyo, ang pinakaunang-unang word na madidinig ninyo sa langit, pag tayong lahat sumalta doon, ang unang-unang word na madidinig natin ay welcome. Amen po? Welcome. God welcoming His sons and His daughters, mga namahal, no? So dito, iyakan blues, iyakan sa mga, syempre, yung mga nakasama, mamimiss natin yung company, medyo masakit, lalo kung napamahal, kakwentuhan natin, ka-fellowship natin, pero nandito lang sa lupa yan. Pero pagdating po dun sa kabila, may preparation doon. Okay, sino natatakot pumunta sa kabila? Wala. Totoo? Siguro mas nakakatakot kung wala kang kakilala doon. Tama po ba? Ako, matatakot ako kung wala akong kakilala, kung ako lang mag-isa. Well, actually, kung magkaroon ng collective rapture, praise the Lord, yun ang dinadasal natin palagi. Ay, ang daming rapture. Ang daming rapture, mga minamahal. At ang pinaka-deadly nga, yung rapture ng appendicitis, mga minamahal. Ibang rapture naman yun.
Okay. Pero may pre-trib rapture, mid-trib rapture, post-trib rapture. Nag-away na sila sa dami ng rapture. May collective. Pero wala yatang nagtatouch doon sa personal rapture. Okay? Ano daw yung ginawa ni Lord na bahay sa atin sa langit? Pinrepair niya? Sabi po, heaven is a prepared place for prepared people. Amen? Ang langit ay isang lugar na pinrepara ng Ginoo, ng Ama. Ano po? Para sa mga nag-prepare din. Okay? Ano sa tingin ninyo ang pinangako ni Lord sa atin? Mga kubo? In my Father's house are many what? Cottages? Because heaven is not a resort. So wala'y cottages dito. Baka naghanap po kayo doon ng mga kabana. Marami doon sa islands. Punta na lang kayo, island hopping. Daming kabana doon, cottages. But heaven, wala'y cottages dito. Hotel? Wala din. Ano po? Sabi ni Lord, ano yung housing doon? Uniform? Row houses? Locos? Iyan nga eh. Kung mag-rapture, sabay-sabay tayo, parang locos housing. Kasi bahala na kayo, sama-sama na kayo para tayo in-evacuate. Pero mansions. Hindi basta-bastang gumawa ng mansion. Mansion ang pinangako ni Lord. At I know in my heart na hindi pare-pareho ang itsura ng mansions. Sino nakapunta na po dito sa mga high-end na mga villages, subdivisions, mga minamahal, yung mga high-end? Di ba? Single detached, malaki yung lawn, malaki yung front yard, backyard, iba-ibang klase, hindi sila uniform. Unless na doon ka sa locos, yung row houses. Tama po ba? Pero ang housing project ng government ng langit, hindi po dikit-dikit. Amen. Hello. Oh, glory to God. So hindi maganda. I can imagine, kung maganda dito sa lupa, di lalo mas maganda doon. So because of that, na meron pong special touch yung carpenter. Sino yung carpenter na yun? I go to prepare a place for, check, you. Walang sinabing all of you. Very personal for you. So, ngayon mas naniniwala, maiba nang hina na kasi wala pa daw collective rapture. Pero ngayon, sa dami ng mga nag-rapture, parang mas maniniwala na ako ngayon. Well, I believe one day there will be. Yes, I believe. I'm not blotting that out dahil nakasulat. Pero siguro mas tutukan natin yung mga personal rapture natin. Kasi mas maganda ang party kung hindi sabay-sabay. Para malungkot yata ngayon, ano maganda pag may nauna? Ano ang maganda pag may nauna? Sino dito yung mga may nauna na loved ones? Taas ang kamay. At least kung sumunod kayo, may susundo. May mag-welcome. Di ba? Kasama ni Christ, may magwe-welcome. So wala ka ng takot, wala kang kaba-kaba. Habang umiiyak yung mga nandito, may mga excited naman doon sa kabilang airport. Pag may inatid kayo sa NAIA terminal, mga minamahal, yung iiwanan niyo doon, nag-iiyakan, mamimiss kita. Pero yun nandoon sa kabilang terminal, excited na sila. Kinikilabutan po ako. Praise God. Amen. That's the truth. Yun po yung sinabi. So there is a great homecoming. Oh Lord, it is well with my soul kung ang madinig natin, pagdating natin doon, is welcome and well done. Amen. Ang sarap, di ba? Praise the Lord. Okay. I know excited na po kayo, pero depende yan sa pagtatapos ng mansyon ninyo doon. Ay, pastor, paano ko ba mapabilis yung mansyon ko doon? Kasi alam niyo, kung may gobyerno dito, may gobyerno din doon.
O ito, tapos na yung bahay nito patawag na ito. Paano yung iba, hindi pa tapos? Paano? Wala gawain sa Ginoo Ayaw magtrabaho sa Panginoon, kaya hindi pa fully paid. Nasa na kaya yung mansion ko? Malapit naman nasimentuhan pa lang yung Pero dami pa Pero mga minamahal, I believe na maganda ang mga titirahan natin sa kabila. And maganda yun. Anyways, kaninang maga, mga minamahal, maga pa rin naman ngayon, pero mas madaling araw, the Lord woke me up, wala pang araw and I had 4 wonderful, inspiring gospel sermons. At sa ganda, hindi ko na alam, sabi ko, Lord, 4 sa isang oras. Sabi ko gano'n, ano kaya dito ang i-discuss ko? Dahil pare-parehong magaganda. Sinimulan niya sa 5 gifts. Yung 5, maraming gifts. And it's not just 5. But yung top 5 na binigay ng Ama natin sa atin. Marami po. Wala man sinabi na numero. Pero sa akin ito yung top 5. Besides that, marami pa po na mga kwan. Pero dito ko muna sisimulan yung drive, yung passion, yung purpose. Bakit si Jesucristo at ang New Testament nabuksan? Well, hindi bigla na lang lumitaw ang New Testament. Ang New Testament ay ipinangako, it was promised to the patriarchs from afar, they were able to, mga minamahal, catch a glimpse. They were shown a vision of what is to come. Amen? Mga kapatid, ang daming lessons na natututunan ko sa Panginoon. Para maging successful tayo, number 1, ito pinakamabilis sabihin, pero pinakamahirap magawa is fully trusting God. Madali lang, trust the Lord. Pero, rush the Lord? Hindi po, trust God. Hindi rush God. Okay? Meron yata yun. Parang panligo yata yun. Ang tawag doon? Rush guard pala yun. Hindi po rush God. Trust. Hindi naman trash. Trust God. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Amen. Walang kahirap-hirap He's working. He's always working. God is always working. Do you believe God is always working? Okay. Pero mahirap yan. Kasi nga, nasanay tayo na nag-ooperate po sa ibang klaseng dimensyon, may mga nakasanayan kasi tayo na ang paradigm hindi naka-align sa mindset sa Ginoo. Nagsabi naman ng Panginoon na my ways are higher than your ways, my thoughts. Hindi. Heavenly yun sa Kanya kasi heavenly things, di ba? Yung passion natin, yung vision at saka yung vision at saka yung passion dapat natin heavenly na Pero medyo hanggang ngayon, hindi natin masabing 100%. Meron tayo noon, pero meron pa rin tayong passion sa mga bagay dito sa mundo. I will not be, para bang sabihin ko, masyadong holy to sabihin na, wala na, lahat yan, patay na. Hindi, meron pa rin tayong halo Kasi nandito pa tayo sa earth Amen po ba? Meron pa tayong mga desire, meron pa tayong mga inaasam-asam na makuha dito. Pero yung ma-claim na to, na parang 100%, 100%, ang passion natin sa langit na parang imposible unless na nakaburol ka na, mga minamahal. Yun, sigurado wala ka na passion sa earth. Nandoon at lahat sa kabila. Pero at any rate, mga minamahal, sabi, seek those things, set your affection on things above. May sinabi na yung passion, affection natin dapat doon. Hindi naman yan inaapura tayo ng Ginoo, pero begin now. Start training. Yung mga hearts natin, sino po dito nagsimula na? Hindi tayo 100%, pero somehow, nasimulan na po natin i-train. Amen? Na tayo po ay dahan-dahan. Mahirap naman yung biglaan. Wala naman nangyayaring biglaan. Pero dahan-dahan tinetrain na po natin ang ating mga sarili para sa mga heavenly things. Amen po. Makaka-amen po ba kayo doon? So, nagsisimula na po. Tuloy-tuloy yung training natin. Tuloy-tuloy na tinetrain natin. Yung passion, yung affection natin. Nasa Colossians, Set your affection on things above, not on things on the earth. But not only the affection and the passion natin, but also yung vision natin sa mga spiritual things. Sinabi po doon ni Apostle Paul,
na for the things we do see, amen, ay temporal. Lahat ng mga bagay na nakikita natin in this dimension, mabilis po siyang kumukupas, mabilis lumilipas. Tama po ba? I mean, back in the 60s, yung mga binatat dalaga dito noong 60s, yung groove at saka yung swing. Sabi nga, the 60s, the swinging 60s. Yung swing na yun, pumalo pa hanggang, sa tingin ko, umabot pa nga ng early 80s yung swing mode na yun, and makita po ninyo, iba yung 60s, iba yung 70s, pero ngayon, pwedeng pumunta ka sa mga souvenir shop o mga, sabihin po natin, mga kainan, mga diner na merong ganong motif. Di ba? Alam niyo po ba na merong mga kainan minsan na parang inadapt pa rin nila yung motif ng 50s, 60s, 70s. Doon mo makakatch yung pero pag kahit magbihis ka siguro ng damit ng 60s tsaka nung 70s ngayon, hindi mo na maramdaman, at may maramdaman ka man, ang feeling mo awkward. Bakit? Dahil yung buong paligid nakatingin sa'yo. Sabihin, taga saan ba ito galing ang taon to? Di ba? Nakita niyo po ba? Okay. So, every decade may lumilipas eh. Amen po? Lumilipas eh. So you have the baby, tawag nyo? Late boomer ba to? Baby boomer decade. Tapos merong mga kanya-kanya. Ano na ba ngayon? Alam niyo ba ngayon? Akala ko po Gen Z. Hindi na. From 2010 hanggang karon, Generation Alpha na po. Wow. Sabihin, nag-close na. So, hindi ko alam kung saan ba ako. Ano po? Generation X. Grabe yung generation. So, X-man pala ako. Kay Generation X. Generation X. So, may Generation X, may Generation Y. May Generation Z. Gen Z. Tapos the Millennials. Ewan ko, kada dekada may tawag po sila. Alam niyo po ba kung anong tawag sa inyo? Yung mga 60s dito ba? Yung baby boomer? Okay. So, at any rate, mga minamahal, yun. While we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. So everything in this world, in this realm, ay tinasabi po, the fashion, the trend, it's all fading fast. Mabilis na kumukupas. And by the end of the day, pag dipas na yung uso, you can only, mga minamahal, tignan, mag-throwback, tignan yung mga pictures, alalahanin yung nakalipas, and they're just part of your memories. Experience and memories na lang bandang uli. Then another thing, but not so with heaven. In heaven, sa heaven, things are permanent. At kung meron man pong changes, hindi po siya negative but positive. Kasi yung changes dito ay deterioration. Ang changes doon, bagaman mabagal, ay for further development. Grabe. So develop. Samantalang sa earth, habang tumatagal, kumukupas, humihina, subject to wear and tear, and bye-bye. So, gano'n na. Retro na, kung tawagin. Ano po? So at any rate, mga minamahal, pati yung vision natin. Ayun pala. Sige. Sino ba dito? Greatest Generation. Hanggang 1927. The Silent Generation. Diyan si Mama Grace sa Silent Generation. Ka pala. Yeah, 1946, 1964, the Baby Boomer. Ayan na, alamin niyo na, Baby Boomer. Born 1965, 1980, Gen X. Born 81, 96, Gen Y or Millennials. Born 1996, 2012, Gen Z. At ngayon, 2013 to 2025, Generation Alpha. Grabe siya. Ano susunod after Alpha? Bravo? Hindi ko na alam kung ano susunod dun, mga kapatid. Yan. So, thank you for yan, baka gusto niyo kung saan generation kayo, where you belong. Mga minamahal. Ayaw ko. Basta, pastor, hindi ako yan naniwala. Kasi biblical ako.
Ano palang generation ka? I'm a chosen generation. Praise the Lord. Yun ang sabi ng Bible. We are a chosen generation, a royal priesthood. Amen. A holy nation, God's peculiar people. Okay. So, sige lang. Ano kaya ang tawag doon sa mga chosen generation? Aba, hindi kaya ang tawag sa mga taga-chosen generation, yung noun doon, ang tamang sinabi ng Bible ay the elect. Tama. Chosen means selected, elected, napili eh. Okay, so good morning mga elect. Pero pastor, wala na, panalo ka na. Tapos na, may nanalo na. Panalo na tayo, elect. Pero alam niyo po, sa politika, pagka president-elect, ibig sabihin, sa tali, panalo ka na. Pero you have to wait for the appointed time ng transition at saka turnover. Hindi kaagad na sinabi ng COMELEC na opisyal na, panalo si Officer Ming. Okay. Si Brother Elmer, siya karon ang nanalo by tali. Pero sa atin May, kasi sa Amerika November, pero it will take 2 months more para pumasok sa office yung newly elected president. Tama po ba? 2 buwan. November yung election nila, January. Sa atin naman dito ay May. Hindi ko malilimutan dahil kadalasan ang birthday ko ay natatapat sa eleksyon. Ano kaya ibig sabihin? Wow! Pero magsisimulang manumpa yung president sa July. Tama po ba? Yan po yung pattern natin dito sa... So, kita, base sa pulong sa Ginoo, chosen generation, elect tayo. Kaya para sinabi ni Lord yung sa last days, yung makaka-experience ng pag-rapture niya, tinawag niya silang the elect. For the elect's sake, I will shorten the days. Kinikilabutan po ako, tumatayo lahat na. Alang-alang sa mga elect. Paikliin, pabibilisin ko yung oras sa mga araw na yon. Tayo po ba'y nakakaramdam ng pagbilis ng panahon? Ay, napakabilis ng panahon ngayon, mga minamahal. Ang dating quarter or 3 months, parang 1 month na lang. Tama, Nod? Tapos ang 1 year, parang 6 months na lang. Aba, para yata pabalik tayo doon sa Jewish religious calendar. Kasi yung spiritual calendar ng Israel ay 6 months lang. Alam niyo po ba yun? Yung civil nila, 12. Pero yung kanilang spiritual, 6. From March to October. So, March, April, May, June, parang ilan ba yun? Diba? Mid-March. Actually, hindi po primero, but mid-March. 15, ganyan ang buwan nila kasi lunar sila eh. Bakit to sinusunod yung kanilang months na yun? Yung September ay 2 end time feast. Ano po yun? Feast of the Trumpets at saka Feast of the Tabernacles. Pero in between, the Feast of the Trumpets saka Feast of the Tabernacles, you have the Day of Atonement. Yun po ay shadow yun ng paparating. Nangyari na ang Passover sa Golgotha. Okay? The first Passover took place in Egypt, mga minamahal. But yung real Passover, nangyari when Christ was offered as the Lamb of Heaven for the redemption nato, no? Then, ang Holy Spirit at ang birth ng church ay nangyari, mga minamahal, sa Day of Pentecost. 50 days after Passover ay darating yung, Pesach, Shavuot. Yun, no? S-H-A-V-O-U-T. Shavuot. Ano po? Pentecostes. Yung pagbaba ng Espiritu Santo, 50 days. Ayun, ano po? So, nangyari din yun sa Book of Acts. So, may hindi pa nangyayari na 2. Ano po yun? Ang haba ng pagitan
Kasi ito po, nangyari itong dalawang ito sa time ng spring. Beginning at end ng spring season. Pero may mangyayari, may mangyayari doon po sa panahon ng fall. Grabe. What? Mangyayari yung last phase na dalawa sa panahon ng fall. Amazing, dahil before the coming of Christ, there will be a falling away. And pray that your flight will not be on the winter. Grabe. So, ang Bible nagmamatch lahat. So, ano yung mangyayari sa fall season? That's the Feast of the Trumpets. And 10 days po yun. 10 days. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And on the 9th day, mga minamahal, iihipan yung last trump para buksan yung Holy of Holies at makita na yung Ark of the Covenant. And it's called the Day of Atonement, which is an abbreviation of at one moment. And we shall all be changed in a moment. Nakakaiyak, no? Ayoko kayang nagpe-preach. Kasi nagiging iyakin ako pag nagpe-preach ako. Masarap umiyak yung walang nakakakita. Pero pag may nakakakita, tapos lalaki ka, ayoko umiyak. Mabuti lang nakabasa ako ng t-shirt na Real Boys Cry. Kaya nung nakita ko yun, na-encourage ako na mga tinuod pala na lalaki, umiiyak. Praise the Lord. Okay. Bakit ako naiyak? Kasi po, ang Bible ay totoo. Alam nyo, kung ininvento lang ito ng tao, saan nakakuha ng ganitong talino na ang distansya at ang pagitan thousands and hundreds of years apart, pero lahat ng nakasulat ay nagko-connect. Di ba po? So wala po talagang aksidente. Ano po? Talagang walang aksidente. And I really believe what the Word of God says. So at one moment, in a moment, sa last trump, bubuksan yung Holy of Holies, and we shall all be changed, for we shall all behold His glory. And we shall be like Him when we see Him. Amen po? Then pagkatapos nun, anong susunod? The last feast is the Feast of the Church, also known as back in the Old Testament times, the Feast of the Tabernacles. Ano pa? Bakit mag-feast yung Tabernacles? Bakit mag-feast yung mga simbahan ng Panginoon? Sino ba naman hindi mag-feast kung ikaw ay na-glorified na? Amen po ba? So there will be a great time of rejoicing. It will be, ang ending pala natin ay hindi po sadness and sorrow, but great rejoicing and great glory, because the last feast is called the Feast of the Tabernacles, where God and the Lamb shall be with man. He will dwell among them, and His tabernacle, at hindi na sila kailanman maghihiwalay pa. Praise the name of the Lord. Amen? Grabe, sobra nakakalasing. And to think, introduction pa lang po yun, kaya wala pa ako nakastart makashare. Nag-pray na ba tayo? Wala pa. Nakabasa na ba tayo? Wala pa. Pero bumabaha na ng luha. Manalangin na po tayo. Praise the name of Jesus. Most gracious, loving Heavenly Father, maraming salamat, Ama, kasi nararamdaman po namin ang malakas ninyong presensya. Today is a glorious day. Ang Panginoon, maganda yung awit at panalangin kagabi. Naalala namin na binigyan nyo kami ng pagkakataon to praise you and to thank you in good times and in times of sadness.
In times of rejoicing at may laughter, and also sa time na kami po'y nasasaktan and in pain, we can still praise and thank the Lord for His goodness. And Panginoon, ngayong umagang ito, alam ko mangungusap po kayo. I-ready niyo po kami for the Word. Kayo lang po ang mag-glorify. I-bless niyo po lahat ng tatanggap ng Word of God ngayong umaga. In Jesus' name. Amen. Okay. Punas luha muna. Meron pa bang ay mo ngayon? Ay mo at saka baisin? Okay. Mahal, no? Mahal ba? Meron pa ba siya? Sino gumagamit nun? Alam niyo ba, nagkakaedad po tayo, prone tayo sa sinasabing katarata. Bihira ang bata na may katarak. Pero nakita niyo pag may edad-edad ka, nagtutuyo na yung mata, di ba? Saka parang akala ninyo parang may plaque build up doon, and pag hindi na-address yung cataract, tuloy yung development nun, it can lead to blindness. So it's good na ang mata ay laging may moisture. At maraming salamat na ayaw ni Lord tayo magkaroon ng cataract. Kasi marami nagtatanong ng mga Christians, bakit kaya most of the times pinapaiyak tayo ni Lord? Para hindi na kayo bumili ng eye mo. Mahal ang eye mo. Another problem na naman yan. Baisin o yung mga eye drops. Ano po? So, masarap po na umiyak. Maraming umiiyak. Di ba? May umiiyak sa problema. May umiiyak dahil nasaktan. May umiiyak dahil ginawa ng mali. Pero masarap yung umiyak sa presensya ng Panginoon. And it's really cleansing. It's not just your eyes, but also the heart is cleansed every time we cry to the Lord. Amen? And, pagdating nyo po, sino mga iyakin dito? Magsabi ng amen. Huwag na lang kayo magtaas ng kamay. Marami na kayong niluha. Congratulations po sa opening ng inyong perfumery sa langit. Ha? Bakit to? Dahil ang sabi ng Bible, lahat na may mga niluha, inipon ni Lord sa battle ang tears ninyo parang gawing perfume pagdating sa langit. So, yung mga madami ng iniyak, congratulations, may tindahan na po kayo ng pabango sa langit. Battled by the Creator of the universe. Amazing, oh. Dito sa earth, wala kang pangalan. Diba? Sino ba dito ang iyakin? Sige, pataas ang kamay. Sino gusto mag-volunteer na magtaas na ang dami niyang iniyak? Ha? Yo, si Brother Billy Boy, nakita ko nagtaas ng kamay. Iyakin ka din pala. Praise the Lord. O dito, meron Calvin Klein. Diba? Mahal yung Calvin Klein. CK. Merong, ano yung polo sport? Ralph Lauren. May nakita na ba kayo dito? Na Billy Bernales? Wala. Roderick Tasaona? Wala. Yun lang mga sikat sa lupa, meron silang signature. Pero yung mga iyakin, pagdating nyo sa langit, makakita ko sa perfumery store ng langit, makita ninyo, wow! Meron pala ako dito. Meron nga signature brand doon. Billy Bernales. Oh, aba, biruin po ninyo. Roderick Tasaona. Oh, kung sino pa yung mga iyakin dyan, ha? Paamoy naman ako pasampol, kahit pasampol lang ako doon, ha, pagdating sa langit. Okay. Now, ito na po. Dami ng adlib. Daniel 7:9. Uy, Daniel. Yung mga naunang verses, umpugan at clash or ng mga demonic archons na lang sila kung tawagin natin. Angelic na mga abusadong mga powers in collaboration sa mga suwail na tao dito sa lupa. May mga chosen ones din sila dito. Mag-uumpugan sila sa huling araw. At ang tawag sa mga powers nila ay beastly. Ayun, no? Nakita po naman natin, isa yan sa mga pinag-aawayan, di ba? Yung pag-enlarge ng territory. At alam niyo po, ang isang ugali ng mga predatory beasts ay territorial. Is God territorial or universal? I'm talking about the real God.
Ang totoong Diyos, hindi siya teritorial. So, hindi Israel lang. He will be the God and the Father and the Lord of all creation. He will not just be, ay, ito lang ang gusto ko. Di ba? At sagasaan ninyo yung mga iba. Magpaggira tayo. No, marami po yan sila. Okay? So, marami yan sila. Na mga abusado na mga archons, principal powers, murag Diyos, murag Ginoo, MG. Mga minamahal, no? Murag Ginoo, mga para mga Diyos. Pero may katapusan, yung mga leon, yung mga bear, yung mga dragon, lahat yan may katapusan lang. Yan sila. Leopard, tiger, crocodile. Egypt is crocodile. May mga birds of prey, like, ano yung mga birds of prey? From Rome to modern Rome. Ano kaya ang modern Rome? Ano yung tatlong top 3 na ang ginamit ay eagle? Rome, pa nagpaparada sila. Eagle, di ba? And then sumunod, yung Black Eagle, sino yun? 1940s. Started 1938. The Germans. Di ba? Black Eagle naman sila. And then, how about yung bagong eagle na nakalagay Eonum pluribus? Doon sa likuran ng mga bills ninyo, na kulay green. The bald eagle. Oh, di ba? America. So, alam na natin kung ano yung mga eagle clan. Now, ang China, masyadong diverse. Kay may dragon clan. Pero mas maganda sana kung ang China na lang hindi na lang dragon, ano? Mas maganda kung nagiging panda bear na lang sana ang kanilang kasi peace loving ang panda bear. Basta may bamboo twigs, okay lang to. Parang wala iniwan sa kwala yan mahilig matulog. Hey, sister, nakita mo ba yung parang maliliit na kwala? Tarsier. Oh. Sabi ko na yun, maliit na yan, may mga mahilig matulog yan, mga mahilig matulog. Okay, at any rate, ano kaya ang Philippines? Ano ang Philippines? Ha? Ano ang Philippines? Sa nature natin, all over the world, lahat ng bansa pumunta ka may Pinoy. Magtatrabaho kahit mahirap. Ang English, ganun din sa trabaho niya. Ano ang simbol na to? Caribou. Kalabaw. Way pa kay kabayo daw. Asa ba te? Sa bukid nun? Oh. Di, ang sa atin, kalabaw talaga, di ba? Meron tayo dito na dito lang makita. Ewan ko kung meron pa ba. Hindi pa ba siya declared na extinct? Anong tawag doon? Ginamit ng Toyota yun once upon a time bago naging FX. Tamaraw. Oh, yun. Talagang yan tayo, beast of burden. Kaya kahit anong trabaho, hindi inuurungan ng Pinoy. Laging may dala. Laging no. Pati ang English natin, karabaw din. Sabi nila, bakit Pastor Roderick ayaw ka mag-English? Ayaw kang magpakorek? Ayaw ka magkaroon ng mga grammar teacher? I'm content with my Caribou English, Ma'am Namal, because I'm a Caribou. Okay. Pero may isang araw, okay, tama na muna yung mga hayop. I beheld till the thrones were cast down. Wow! Isang araw, all powers will expire. All thrones. At ano mangyayari? Ang sign niyan, pag nakita na natin na ang mga bansa nanginginig na sa dami po ng problema. Sinabi ni Christ yan sa Luke 21, the nations being shaken, they will be driven, tossed to and fro in bewilderment, pagbaksak ng mga resources. Okay, may mga recessions, and sometimes, worst case scenario, depression. Ngayon, ang daming mga presidente, pero
hindi nila ma-address yung problema sa inflation, sa fuel, etc., etc. Yun ang dami. Yun ang sign na humihina na mga bansa. At nakita din ito ni King Nebuchadnezzar doon sa last part nung giant statue, na yung statue ay may 10 toes pero hindi na siya solid. Ibig sabihin, yung iron mix na with clay. So ibig sabihin, compromise na ang integrity ng mga worldly powers. Humihina na. Alam niyo ba na ang mga lugar na maklay ay prone sa mga landslides? Nanotice mo ba ninyo? Paglagpas nyo ng bridge patungong Naplanon, patungong Santa Fe ba yun? Di ba? Makita ninyo yung doon matagal na sigiulan, yung gumuho na lupa. Anong kulay? Kulay putik. Kadalasan po yung kulay putik, pagka malakas yung ulan, yun po madalas palagi na makuan. So it's clay. Ano ho? Pero yung black soil, yun kadalasan yung mga matibay. Kasi alam ito ng mga civil engineer. May civil engineer ba dito? Civil? Alam nila yan sa mga construction. Meron pong densometer na ginagamit para sa mga construction. Kung ang density ng soil ay mahina, hindi pumasa, huwag kang maglagay ng mga structure doon dahil talagang sigurado yun sa collapse. At any rate, sinabi po na sa bandang huli, mayroong iron pa rin, may lakas pa rin, pero hindi na solid. Madali nang gumuho. And talaga magkakaroon ng landslide. The whole image will collapse because of just one stone that will strike it in the last days. It is the Messiah King of God. And the Ancient of Days did set. So it's tapos na ang mga human government, tapos na ang democracy, tapos na yung lahat ng klase, right and left. Now, pasok na yung tinatawag pong theocracy, the government of God. God steps in. Tapos na kayo, ako naman. And the Ancient of Days did sit, whose garment was white as snow, and the hair of his head. Hindi ba ito, this verse sounds familiar. Looks familiar. Tama po ba? Saan ba ito? Parang nakita niyo sa Revelation ba to? White as snow, and the hair of his head like the pure wool. His throne was like the fiery flame, and his wheels as burning fire. Yun na. Ayun na. Take over na siya. Mga minamahal. Check natin verse 10. Grabe to. Verse 10 na. A fiery stream, ilog ng apoy, ay lumalabas mula sa kanya. A fiery stream issued and came forth from before him. Thousands ministered unto him, and 10,000 times 10,000 stood before him. Grabe, myriads. Dami, no? And judgment was set, and the books were open. Para ito yata naging inspirasyon ng writer ng Book of Revelation. Ito original na Book of Revelation. Kaya nauna po ito eh. Next. So judgment time. And I beheld, and because of the voice of the great words which the horn spake, I beheld even till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. So the destruction and the end of the beast kingdom. Okay? Yun na, verse 12 speaks of the beast kingdom. Italon natin sa verse 13. After the fall and the destruction ng beast kingdom, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man. Ayun na. So sa Ancient of Days, and suddenly, here's another image. One like the Son of Man came with the clouds. He came with the clouds. Grabe, no? The Son of Man came with the clouds. Na-confuse na dito. Na-confuse na. Ang sa Bisaya nga ni sa na-confuse. Patawad mga Tagalog, Bisaya ito. Huwag kayong makialam. Nalibog na mi, oy. Kay
pagka di pa na-address yung libog, nalipong nagad kayo. Di ba? Pagka di pa din naayos, nalibog na lipong, Istanbul na ako, ayaw na. Okay, gano'n, no? Pero alam nyo, mga minamahal, maguluhan na tayo dito. So are we talking of God the Father seated on the throne as the Ancient of Days, and here is the Lord Jesus Christ in the clouds of heaven, the Son of God. So parang two distinct persons na to. And came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Or next. And I, Daniel, was grieved. Ayan. There was given him dominion and glory and a kingdom that all people, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion. That's government, authority, power, kingdom, etc. Which shall not pass away, and his kingdom that which shall not be destroyed. So sino naguluhan na dito? Wala naman. Okay lang. Kaya yung Ancient of Days, yung Ama, yung Son of Man. But, sino ba talaga si Jesus Christ? Yan ang magandang tanong, no? Sino ba talaga si Jesus Christ? Ano ba talaga ang nire-represent niya? So, yung kingdom, dominion, sa Kanya ibibigay. The Son of Man in the clouds. When we speak of the Son of Man, are we talking divinity or humanity? Isip-isip. Ano ibig sabihin ng divinity? Deity. That's Latin. Deity, Dei. Dei means God. Divino, divine. This is the divine nature. It's God. Pero pag sinabi niyong Son of Man, what are we talking here? Hindi kaya parang blasphemous yun na sabihin ni si Jesus ba ay may earthly father? May I ask? Was he made of an earthly sperm or earthly seed? No trace. Sa blood ni Christ, base doon sa nagsuri ng blood samples, well, Ron Wyatt made a claim, pero not just Ron Wyatt, but other samples were also taken. Mga minamahal, kung totoo man yung kay Ron Wyatt, I don't know. Pero there were samples taken also from the Shroud of Turin. So may mga ilang, I believe there were 3 specimens na sinasabi nila, sabi nila, na muragikan kay Ginoong Jesucristo. Ang dates back doon sa time ni Christ, panahon ni Pontius Pilate, at ang blood buhay pa rin hanggang karon. Sabi nila hindi ko sabi. Pero ang nagtataka sila, kumpleto ang chromosomes ng mama, wala ang chromosomes ng papa. So, pwedeng si Jesus Christ nga. Pero who knows? I'm not making this official na yun na nga. We're just seeing it. Pag pinanood natin sa YouTube kay Ron Wyatt, sabi ni Ron Wyatt, and then sabi ng mga scientists na gumagawa ng pag-study sa Shroud of Turin. At any rate, leaving that aside, totoo ba na walang father si Jesus na ama, na tatay na tao? Yes. Pwedeng tawagin siyang seed of a woman, but not a son of man. It will be very blasphemous if he is coming from God, Son of God. It will be blasphemy calling his daddy God na man. Anak nga ba talaga siya ng tao? Or this is a term connoting yung pag-represent niya sa humanity? Tama? Because si Jesus Christ ay double. Dalawa ang nature ni Kristo. The God side and the human side. Hello? Amen. Okay. Ito na. Hinga ng malalim. Dive pa tayo. Hindi mo dapat tinuturo yan Sunday. Yun ang gusto ni Lord . Okay, nasa verse 14 tayo nagtapos. 2 Corinthians 15:9. 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 2 Corinthians 15:
Now, talon natin po sa verse 17. Dire-diretso lang naman to kasi kung binasa natin, kinuloy nyo, malapit na. Okay lang tayo mag-alas 12? May merienda tayo? Meron? Okay, meron naman pala eh. So, may date ba kayo after? Mamaya na pagkakain. Okay, ito po. These great beasts which are four kings which shall arise out of the earth. I'm not talking about here four kings na literal. I believe these powers ay mga demonic powers. But the saint, okay, verse 18, kayo nga po bumasa. Kanina, binanggit, Son of Man, in clouds, taken, dinala sa Ancient of Days. Teka, sandali. Pwede ko bang gamitin ang Revelation ngayon, maga? Pwede. Okay, mag-Revelation tayo. Revelation 1. Guguluhin ko muna pansamantala ang utak ninyo. Okay lang po ba? Revelation chapter 1, verse 7 to 8. Ayan na. Ang ganda to eh. Uy, guguluhin daw tayo ni Pastor. Alam niyo po, may isang bread na sugar-coated. Pero isa lang siya. Ewan ko kung meron dito. Ang tawag po ay pilipit. Nakakain na po ba kayo ng pilipit? Sa Luzon meron to eh. Yung, ang tawag niyo dito, shakoy. Pala yung kanang dalawa na ano, di ba? Dalawa na dough yun na mapahaba na pero isa lang gano'n, no? Tapos may sugar coat na puti. Meron din pala kayo dito, shakoy. Tama, no? Sa amin ang tawag sa doon sa Tagalog, pilipit. Maganda yun sa inyo, shakoy. Parang islang na English, shakoy. So, karon, Pastor Rick is serving a shakoy menu karon na. Ang pulong karon, shakoy. Mas maayo to shakoy, wag lang shukoy. Okay, shakoy karon ha, shakoy. Ganon, sa may naari twist. No? Nag-twist yung human side at divine side ni Ginoong Hesukristo. For He is our peace. He will make all things one. Oh, grabe. Okay, ito na. Basa-basa. Kayo naman bumasa with voice. 7 to 8. Go. Okay, verse 8. Ano daw sinabi ni Jesus doon? Sino ang gustong mag-volunteer dito? Ben, halika din. Ang Bible ko po, na matandang Thompson, lahat ng words ni Christ read. Halika din dito. Gusto ko kasi mayroong ma-verify ito. Paki-check daw kung ang verse 8 nakasulat sa red. Sige, dito ka sa microphone. Naka-red o dili? Naka-red ho. Naka-red. Anong sabi doon? I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the ending, which is and which was and which is to come, the Almighty. So naka-red. Okay, naka-red. Alam niyo po, ang tawag dito, thank you din, red letter edition. Ibig sabihin, words of Christ in red. Nakalagay yung mga salita ni Jesus in red. Isa naman ngayon, fresh from Saudi Arabia. Brother Victor, halika. Kasi meron dito, dito. Halika. Yung mga, wala kayo antipara? Sino may makabasa dito? Jason, ikaw, Jason. Jason. Okay. Jason of the Argonauts. Galing pa po ito sa Greece. Mga minamahal. Okay, Jason. Kasi gusto ko malaman nila kung red. Tignan mo muna kung naka-red. Okay, dito mo sabihin. Kasi, Ano yung letters? Red. red. Anong sabi dun sa red letter?
I am Alpha and Omega, in the beginning and the ending. Which is, which was, and which is to come, the Almighty. Okay, so kung words of Christ ito, mga minamahal, dahil naka-red, ano yung sinabi ni Kristo? Hindi sinabi nung iba. Sinabi niya mismo, which is, which was, is, and is to come. I am the beginning and the end. I am the Alpha and Omega, and I am the Almighty. Siya na mismo nagsabi, I am the Almighty. Sabi ni Prophet Isaiah, Mighty God. Pero sabi ni Jesus, I am the Almighty. Otherwise, sirain na lang natin to. Okay? Teka, sandali. Sandali lang, ano po? Now, lahat ng Bible, may sasabihin po ako sa inyo. Kaya nga kailangan natin ng Holy Spirit, ha? Panggulo talaga yung message ko ngayong maga, eh. Si Christ at saka sila Paul, mga apostles, pag sila ba ay nag-quote from the scriptures, are they quoting the whole Bible or just passage or portion of the scriptures? Are they quoting the whole Bible or are they just quoting portion? Which, sinabi ng Hebrews, I believe in the Bible and the whole books in the Bible ay may portions of truth. Not all, but portions of truth. And only the Holy Spirit can lead us. Kaya nga si Kristo, hindi niya ni-recite lahat. Kinukuha lang ni Christ, ni Peter, ng mga apostles, under the Holy Spirit dictates kung ano yung mga power lines doon. So I believe may mga elements of truth po dito, portions of truth. Each containing, nakalagay sa Hebrews yun eh. Each containing a portion. Baka sabihin ninyo, nagsalita na naman si pastor, hindi naman biblical yan. Hebrews 1 daw. Faith. Ano yung sinabi ni Juan? Ng writer ng Hebrews about the in many separate revelations. Pabasa kita tanan, mga igsoon. Tanan, in many separate revelations, each of which set forth a portion of the truth. Maybe the whole book may not have it, but each book therein na ay portions of truth na makita natin kung natay spirit of truth. Ayun, amen po. Yan ang maliwanag, ha. Now, tanong natin, ano itsura ni Jesus sa Revelation? Wow, woo. Grabe, wow, woo. Verse 13, Revelation 1:13. Isasagad ko na to, ha. Exciting po to, bitin, no? To be continued to, sabi ko sa inyo, eh. To be continued. Don't miss the second part, because if you've only heard the first part, you've never seen the best part. Because the best is set for last. Okay. In the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of Man, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Okay, 14. His head, boom, his head and hairs were white like wool. Hindi ba description niya nung nakaupo doon sa Ancient of Days? Try comparing this verse with Daniel. Hindi ba ito yung buhok na nakaupo sa Ancient of Days? Oh! His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. And his feet like unto fine brass, as if they burn in a furnace, and his voice as the sound of many waters. So, okay. Naku! Expected na naman to sa mga hindi makakatch nito at maguluhan at talagang ayaw tanggapin. Kulto na si Roderick Tesalona. Balik tayo sa Daniel. Alam ko lang po, mga minamahal, na may verse sa Bible na tinawag din si Jesus na Everlasting Father. Isaiah 9:6. Now, dito sa Daniel, kung hindi ako nagkakamali, I stand corrected and I'm very much willing to be corrected.
Nakita ko lang po dito na minsan lang umapir si Son of Man in the clouds. Dinala siya sa Ancient of Days. Kanino? Balik mo nga sa verse 13. Dinala siya sa... Kanino dinala yung Son of Man? He's coming with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. So, ang tamang interpretation dito, traditionally, is God the Father and Jesus Christ. But after this, we never see the Son of Man again. Ito ngayon ang susunod. Verse 18. Kayo po ang babasa, ha? Basa. Verse 18. Okay. Verse, mga minamahal, tingnan natin ito, ha? Verse 22. Patalon sa verse 22, Faith. Okay, 22. Sige, basa po. Verse 27, closing. 27-28. Basa ulit. Last verse. Okay. Kayo na po ang bahala. Ako magsiserve lang ng 2 meal. Okay? Set A. Set A, God the Father, Ancient of Days, seated on the throne. And then, mga minamahal, Jesus, the Son of Man. Set A. Set B, Jesus, the Ancient of Days. Pakikuan nga. Faith. Lyrics ni Ron Kinoli. Malapit na matapos to, promise. Ron Kinoli, Ancient of Days. Okay, sabayan niyo ako, ha? 1, 2, 3, B. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. Kanta niyo to. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. Ano susunod doon? Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. Jesus is a live album. Hey, sandali! Sinong tinutukoy ni Ron Kinoli na Ancient of Days? Is this the Father? Every knee shall bow at your... Every tongue, every knee. Every tongue, every knee. Sino yun? That's Jesus. Teka, sandali. Can the Father be seen? I don't think makita nino man ang Ama. Because ang Ama ay pwede lang makita in Christ. Sino yung Son of Man? You got the right answer. Tayo. Tayo. Jesus represented us. His first coming as the Son of Man. His second coming, He will be God. We shall all be caught up in the clouds. We are not at any, mga minamahal, ito na, let's break the wall here. Huwag natin ilayo yung sarili. I'm not making ourselves God. Dahil Son of Man, there's the human part, there's the humanity there. But hindi ba natin nabasa yung sinabi na tayo ay dadalin sa Kanya, sa Ama?
dadalhin yung Son of Man doon. Wala ba kayo napansin sa Daniel? Minsan lang binanggit sa Son of Man, pero sinunod-sunod na the saints and the saints and the saints and the elect. Bakit nagkaganon? Because we are the body of Christ. I don't find that difficult to understand. The body is not in any rate different from the head. It's just one man. Amen po ba? Ito yung ulo ko eh. Sandali. Parang hindi kami nagkakari. Kausapin ko muna yung body ko. Di po. We are one with Christ. We shall possess the kingdom. Amen po ba? Sa iba yan, naku, kulto na. Ginawa na nila yung sarili nila na Kristo. Pakisabi ng Corinthians, any man who is joined to the Lord is one spirit. Baka sabihin nyo, ako na naman pumigawa nito. Parang sabi ng mga religious, alam niyo po, malapit na mag-close, give me another 5 minutes. Pakibasa po. He that is joined unto the Lord is one spirit. Purihin ng Panginoon. Okay? Are we making ourselves God? No, of course not. Si Christ nga, ginagalitan ng mga religious leaders. Is it not written in your scriptures? He said, hindi nga sa akin, in your scriptures, sabi nga nun, mga minamahal, we are the body of Christ. Okay, close ko na to part 2. Wait for part 2 next Sunday. Sino nandito next Sunday? Gusto niyo pa madinig yung part 2? Kaya niyo pa? Grabe, no? Ito, bigyan ko kayo ng recap. Mga minamahal, that is why the Lord is training us right now to think like Christ, to have His attitude, to be of the same mind that of Christ, to have His heart in us. Kung ano yung heartbeat ni Christ, sinasanay na. Sabi ng Bible, we shall be like Him when we see Him. Hindi na tayo maghintay ng rapture, mga minamahal, para tayo magiging kaisa ni Kristo. Karon pa lang pwede na tayo maging kaisa ni Lord in the Spirit, having His mind, having His heart, having His burden. Tayo pa ba yung buhay? Hindi na. Limutan ba natin ng Galatians 2:20? I am crucified. Billy, Bito, Kian, si Ryan, Roderick, wala na. Ang totoong Christian na sa Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Wala na si Bito, wala na si Billy, wala na si Roderick. Nevertheless, buhay pa ako. Klaro na yan, oh. Yet not I, hindi ako ito. Grabe. Kaya nga eh. Pag ang church hindi nag-grow, at matagal yung church, liliit yung church, lalo kung hindi nag-evangelize. Pag ang church hindi praying church, pag ang church hindi nag-grow, pag ang church walang discipleship, pag hindi nag-grow, hindi ready sa revelation yan. Pag hindi nag-evangelize, hindi magwiwin ng soul yan. Pag hindi nag-pray, hindi magiging powerful. Pag wala yan tatlong yan, liliit yung church. Bakit po? Sigurado, mag-aaway-away ang mga membro dyan sa loob. Ang church na may mga members na nag-aaway-away, alam niyo po kung bakit? Dahil na-miss yung tatlong yun. Growing up, reaching out. Ayun, kaya walang makita. Walang makitang iba. Si sister na lang ang pag-usapan natin. Wala na. Sayang naman yung energy. A misuse of energy. Amen po. Now, last na po to, recap. Ang dapat topic ko ngayong umaga, isa sa mga masasagasaan ko. Ready nyo na yung kon, ha?
Isa sa mga matatapik ko sana ngayong umaga ay yung tatlong tinawag ni Lord na nag-adapt sa kingdom mindset. You change the man, you change the man. Change the mind, change the man. We can be transformed by the renewing of the mind. Now here, mga minamahal, number one na magiging, isa sa mga number one na magiging pagkalaban sa kingdom ay religious doctrines. Or sigurado naman na magpe-persecute sa akin dito, hindi yung mga seeking Christians kundi yung mga doctorate of divinity. Kulto na naman. May sinabi ba si Kristo, Faith? Pa-check nga daw, Faith. Sinabi niya sa mga Pharisees, ayaw ninyong pumasok sa kingdom, at dahil ayaw ninyong pumasok, ayaw nyo rin papasukin yung iba. Sino dito gusto pumasok sa kingdom ng Panginoon? So he was persecuted. At any rate, mga minamahal, next time, ayan, woe to you scribes and Pharisees, hypocrites. These are religious mindset, You shut up the kingdom of heaven against men. Dahil naglagay sila ng mga daga ng mga kanang mga ito dapat, ito ang dapat, ito bawal, ito dapat, ito bawal. Naku po. So wala ka na madaanan. Okay? You shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves. Takot kayong pumasok. Neither suffer ye them that are entering to go in. But dun sa mga seeking, let the Holy Spirit guide you. Ang Holy Spirit ang mag-guide sa ato. Amen? Now here's 3. Ito, last na po ito, pangako ko sa inyo ito. 1, 2, 3 na tinawag ni Kristo na nagkaroon ng change of mind. 1. The fishermen disciples. Amen? Sinabi ko po plural dahil hindi, pwede ko sabihin Peter, sabi ko fishermen because there's 4 of them. 4 of them. Puro mga brothers. Sino po? Peter and Andrew, James and John. Ano ang topic? Hindi ko i-discuss. This is just a recap for next Sunday. Ano ang iniwan nila? Change nila. Saan sila all the time? Sa bangka at sa lake. Yun ang una. Pangalawa, may tinawag din si Christ na wala sa bangka at wala sa dagat. May tinawag din siya sa opisina ng koleksyon. Sinong pangalan? Nangungulekta, office work, accounting, audit, tax collector. Matthew. Mga minamahal. Okay? Then may tinawag din si Lord sa dagat, sa opisina, at ito ang pinakamatindi. Alam niyo ba kung sino to? Ang tawag po dito is the Apostle of Heaven or the Heavenly Apostle. Si Paul. Saan tinawag ito? Out of religion. Dahil si Paul ang pinakamatalino sa kanila sa religious doctrine. Pero nung pumasok si Kristo sa kanya, para matanggap niya si Kristo, kinakailangan i-reset niya lahat ng kanyang mga nakagisingan at nakasanayang religious mindset. God bless us po. Ready po kayo. Paparating ang kingdom ng Diyos sa ating lahat. Tindog kitang tanan, mga igsoon. Praise God. Oh, thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Panginoon, we desire to know you more. Sabi nga, we are transformed into your image. Tuloy-tuloy ang transformation namin to be like Christ. Yun naman po ang desire ninyo. Amazing God. Dahil ang desire ninyo, totoong Diyos, totoong Ama, is not to make us slaves in the end, but to make us sons and heirs, joint heirs with Christ. We will reign with Christ, with Him, for all eternity. Kasama. You have made us kings and priests to God. Maraming salamat po, Lord Jesus. Maraming salamat, Ama. Alam ko, mahirap lumunok ng matitigas na karne. But cause us to grow. And sometimes, kaya walang growth dahil walang surrender. May mga price na hindi pa po kami willing to pay. Meron pa kaming mga reservations. Meron kaming mga holding back, Lord.
Pero Lord, kilala naman ninyo kung sino yung elect eh. Kilala naman ninyo kung sino yung tatawagin ninyo. So Father, I pray that the Holy Spirit will continue to speak in our hearts. Mold us, make us to be like Christ, because that is the ultimate end of Christianity. The goal and end ng Christianity is to be like Jesus. Maraming salamat po, Ama. Bless your people this morning, and all the glory goes to you in Jesus' name.